Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Nandito naman po ako para sa inyo at para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa umagang ito dahil tayo na naman po ay binigyan ng panibagong buhay. Ito na naman po tayo everyday na ginagawa natin. Luto ng sisig pagkagaling sa palengke. Ayan. Usok-usok pa. Ito talaga ang life natin ngayon. Ngayon kasi, meron kasi akong nakuha na nakasama ko sa kusina. Mabait naman siya. Dati siyang panadero. Medyo nagsarado yung kanilang bakery, kaya apply siya sa akin, sakto din. Wala akong kasama. Kinuha ko siya. Kapitbahay ko lang din dyan siya eh. Ayan, yan siya po. Yan ang giging kasama ko siya. Ayan, bali, na niya? 1 linggo na niya ngayon. Marunong na rin siya magtiwa eh. Pangalan niya Jesus. Ayan, sa araw-araw namin ginagawa ito. Pero hindi pa siya siyempre, sanay siya sa pandesal, kaya marunong na siya magtansya, ganun. Pero sa paghihiwa, pero yung pagkukuha ng mga, hindi ko pa inaano sa kanya. Hindi ko pa, unti-unti lang, turo. Hindi ko pa minasa sa kanya yung pagsasaing, ganyan. Hiwa lang muna siya ng pangsisig at saka tapa. Yan pa lang yung ginagawa niya. Tapos, loto-loto. Pagka mayroong order, portion, magaling din siya mag-portion. Kasi, sa pandisalan pala, sa bakery, may portion-portion din sila. Yung timbang-timbang. Yun ang importante sa akin yung pagpo-portion at saka paghihiwa. Pero sa mga pork chop, yan po ako na yung gumagawa. Yun lang sa tapa at saka sa sisig talaga. Kasi medyo ako dun eh. Pinahirapan ako ng konti sa paghihiwa. Pero bilis lang din ako maghiwa kasi lang syempre marami akong ginagawa. At least kahit pa paano, nabawas-bawasan yung yung aking trabaho. Kaya sasayaw-sayaw lang muna siya ngayon. Bibigyan ko siya ng challenge lagi. Sabi ko sa kanya, everyday tayo may challenge. Kasi mas masarap yung may challenge eh. Mas maganda. Yung ganyan sa pagluluto ng ganyan, tinuturuan ko siya para pagkatapos ko mamalingke, makakauwi na ako, siya nang bahala dito. Kaya maaga ko siya pinapapasok para alam niya yung everyday na ginagawa ko. Kasi pag matuto na siya magluto ng sisig, kasi pagkatapos naman niya yung sisig, salang niya lang yung baka eh. Para medyo naman. Bawas-bawasan naman kunti yung aking trabaho. Hindi ako masyado mapapagod. Hirap din eh, masakit din yung katawan. Kapag atin lahat, dito kasi pwedeng iasa mo lang sa kanila lahat eh. Kailangan turo din. Kaya sabi ko sa kanya, tignan niya yung yung ginagawa ko para iwanan ko na siya pagkatapos ko ng malingki. Sa pagtitimpla, hindi ko rin inaasa sa kanila yung sa pangamalingki. Ay, sa pagtitimpla. Kailangan ako talaga magtimpla. Kasi, para share sa trabaho ba? Mahirap naman yung sa kanila lahat, ganyan. Siyempre, kailangan suot ka din kahit na sabihin mo may kasama ka na. Kami dito tulong-tulong eh. Kaya ako na pagka tapos na yung production, ganito, hiwa ng sisig, hiwa ng tapa. Tapos pagdating sa pag nag-open na kami, automatic ako na nagkakahano, tapos lagay ako ng kanin.
Tapos tinutulungan ko rin magluto kasi hindi pa masyado si Jesus sa pagluluto. Siyempre bago pa lang, kaya sabi ko sa kanya, araw-araw tayo may challenge para lahat alam natin. Kagabi, ginawa ko sa kanya, pinaghugas ko siya kasi tsaka pinagsiserve. Ako muna yung nagluluto. Tsaka yung isang babae na kasama ko dito, si Jenny. Para maalam niya. Para pag may mag-absent sa kanilang dalawa, alam na nila yung yung kanilang responsibilidad. Hindi na sila mangangapa. Talaga. Yan. Uhugas ako ng pork chop tsaka liempo lumalaki na yung braso ko sa kakahiwa ng tatlong katulad ko. Ay, nako. Yan talaga. Pero masarap pagka may challenge. Di ba, Jesus? Yes. Pagka may challenge sa buhay, masarap ang pakiramdam. Maranasan. O, maaga pa lang kami, ganito lang kami kasaya kasi. Kailangan kasi maging masaya tayo dahil pag-iisipin natin lagi problema, Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Pag lagi tayo nag-iisip ng problema, kailangan isipin natin, masaya tayo, nag-isip tayo ng maaga, binigyan tayo ng panabagong buhay. Pinakamalaking blessing na tatanggap natin sa araw-araw. Ito ba natin pasasalamatan yan? So, yun lang pag-iisip mo ng maluwag wala kang napakasarap na. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, napakaswerte ko talaga sa iyo, Panginoon. Hindi mo ako pinababayaan. Kahit na napapagod na ako, andyan pa rin ang lakas na nire-renew lahat. Lakas, isip, puso. Yun talaga dapat talaga sa atin yung hindi mawawala yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi biruin mo everyday na ginagawa natin pag wala ang Panginoon, anong na mangyayari sa buhay natin, no? Kung wala siya, isipin na lang. Yung iba kasi hindi naniniwala ng ganun Pero ako talaga since birth, since na nagkaisip ako, yun na yung ko malaking pasalamat ako na lumaki ako na wala akong magulang. Ay, magkaroon man, pero saglit lang. Hindi ko man lang naranasan yung pagmamahal nila sa akin dahil siyempre uli lang lubos na ako Kaya po ngayon, ulila ako. Ulila na ako. 3 years old pa lang ako, wala na akong nanay. Siyempre, iba pa rin yung may nanay kaysa tatay. Pero mabait naman din yung tatay. Diniwala na po yung ako nito, 30 years na kami hindi nagkita. Hindi rin kayo nagkita. 30 years. Kita man kami, mga siguro ilang buwan lang ng 30 years. Paliwala lang. Ganun talaga kasi syempre hindi kayo close sa isa't isa Pero syempre, iniwan mo parang sa isip mo parang wala na, parang makakapay na kasi wala na ganun talaga. Kita mo yung 10 years masaya, masaya talaga sila. 30 years ko wala na. Kaya ngayon, maging masaya tayo. Dahil mayroon tayong challenge sa araw-araw. Yan ang gusto ko, challenge. Oo, challenge tayo. Everyday challenge. Sina-challenge din tayo ng Panginoon Kung hanggang saan yung kaya. Natin kaya at saka yung hindi, yung natin. Yung ating lakas. Gagaling sa Panginoon yan. Sa totoo lang naman yung pagninegosyo pag walang number 1 talaga. Pag nagnegosyo ka, tiwala sa Panginoon. Yan talagang number 1. Kasi, na ano lang namin kung bakit. Siguro kung wala yung Panginoon, wala ang Panginoon, hindi nagbibigay sa amin ng suporta. Malamang hindi kami aabot ng ganito Sa pagninegosyo, malamang sa kalye din kami pulutin. Oo. Kasi nung nagkatrabaho kami, nung nanganak ako sa pangalawa ko nag-resign ako kasi wala mag-aalaga. Tapos yung mister ko rin, ganun.
Hindi ganun naabot siguro ng mga anak ko, hindi makakapag-aral ng magandang prestige na school na medyo okay. O hindi siya magtatrabaho siya ng alam mo yun, malaking pasalamat na lang din talaga ako eh. Biruin mo eh, mabot tayo ng ganung edad, 50 years old na ako. Malakas pa rin, di ba? Yan ang tunay. Yung tindera namin, Ha? 50! yung tindera namin, kailan? 50 na ako. Kailangan lagi lang masaya kasi pag hindi tayo maging masaya, ay tatanda tayo. Tatanda tayo na wala sa oras. Ako, na. Ha? Ako, 40 na. 40 ka na rin. Ako 50, di 10 taon ng natin, pagitan. Oh. Pero malakas pa din. Hindi pwedeng lalamya-lamya kasi lalamya-lamya tayo lagi. Walang mangyayari sa atin. Pupulo din sa kangkungan. Oo, pupulutin tayo. Kailangan lagi tayo masaya. Hindi tayo pwedeng nakasimangot. Kahit na may problema tayo, ay, kaya yan ng Panginoon. Kaya niya yan. Diba? Yan ay mga pagsubok lang yan. Pagsubok lang yan sa atin. Tulad mo, nawalan ka ng trabaho. Diba? Ano ginawa ng Panginoon sa'yo? Hindi ka trabaho na malapit pa. Diba? Diba? Di ba naisip yun? Kaya kailangan tanggapin mong Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kailangan may tiwala ka sa Panginoon. Lahat yan mo. Hindi ka pwedeng magreklamo. Kasi hindi naman ikaw ang Diba? Ba, hindi ka pinabayaan ng Panginoon? Oo. Nawalan ka ng trabaho, binigyan ka na mas malapit. Hindi ba yan? Pa eh. Oo. Hirap mag-apply ngayon ng trabaho. Kahit sabihin mo maliit lang ang sweldo, kung isusumat total mo naman yung kinain natin at saka yung paparehas lang din. At least save mo na yung sweldo mo, di ba? Ganun lang yun eh. Ay, iba kasi ayaw ko dyan kasi maliit ng sweldo. Pero hindi nila alam, pagka kinumpute mo yun, wala kang pamasahe. Tapos yung yung pagkain mo araw-araw, malaking bagay na yun, di ba? Ano? Oo. Pag tinungtal mo talo mo pa yung sumisweldo ng ng minimum eh. Siyempre, yung sumisweldo ng minimum, magkano? 610. Oh, sweldo nila, di ba? Oh. Pagkain. Pagkain nila, merienda nila. Oh, kulang pa. Malakas pa. Sa'yo nga, ganun lang ang sweldo. Ganun ang sweldo mo, pero libre naman lahat. Walking distance ka pa, hindi ka na mamasahe, wala na. Oh, di ba? Save mo na lahat yun, yung buong sweldo mo, di ba? Hindi, kailangan kasi magiging practical din tayo. Kaya yung anak ko, practical eh. Ayaw niya mag-apply sa malayo eh. Sito lang siya sa malapit eh. Ano talagang buhay sus? Ito, challenge mo to. Tulad niyan. Hihiwa ka na niyan, di ba? Buksan mo na electric fan para di ka pagpapawisan. Ano lang. Tulungan mo ako, tulungan mo din ako. Tulungan lang tayo. Walang anong tawag doon? Si ate naman, ganito lagi nalapot sila challenge. Nasa'yo na yung pagkaayaw mong challenge. Malaya ka, di ba? Dito tayo lagi tayo may challenge. Mga kasama may challenge sa may laro. Oo. Sina-challenge ko yung yung bagong kong kasama, sabi ko, kailangan matapos mo yan ng kalahating oras o kaya isang oras. Masyado na mataas yung isang oras sa paghihiwa. Kasi ako nga 30 minutes tapos ko 5 kilo lang yan eh. Diba? Aba, hindi na ako pinasukan. Lamakasan, hindi na. Hindi, umabot naman siya ng 3 linggo. 3 linggo. Sabi ko, pagdating sa siyempre training pa lang siya eh. Hindi na ako pinasukan. Okay lang. Mayroon palang ibibigay si Lord na mas the best doon. Ito palang ibibigay sa akin. Diba? Swerte. Diba? Marunong lahat. Pagpuportion. Paghihiwa.
Ano, malaki, maliit? Malaki. Sige, kunin mo. Sa- Dandahan ha, baka kutsilyo eh. Marunong na. Ha? Marunong na. Oo, kailangan talaga matutuwa na pantay mo. Maghihiwa na yan ng ano ng sisig habang niluluto ko. Yung unang salang, hihiwain na niya para mabilis. Kailangan na, wala pang alas 8 yan. Tapos na ha? Pangasot siya. Ha? Oo, mahaba ang oras niyan. Ay, haba niya. Saglit lang yan. Oo, bilisan mo. Diba? Huwag mo masyado ano eh, kasi baka mamaya magkanda sugat-sugat ka naman. Mamaya magkanda hiwa-hiwa naman yung kamay mo. Lalay lang. Meron kami dito, mula nung pumasok yan. Challenge lagi yan. Bigyan ko siya ng challenge. Siya lang din naman sa lahat. Sa lahat ng pumasok sa akin, siya lang din yung binigyan ko ng challenge. Pero yung iba kasi, syempre noon kasi si mister ko yung may hawak sa mga ganito, kaya ano, nahayaan ko lang. Eh ngayon ako yung may hawak, bigyan ko sila ng challenge na hindi pwede magtagal sa paghihiwa. Kasi iba kasi, naghihiwa, binabagalan lalo, naghihintay ng oras. Ako ayaw, gusto ko mabilis lang. Para mabilis matapos, mabilis makapagpahinga. Ganun lang yun eh. Pag tinatagalan mo, di matagal ka makapagpahinga. Ay, Diyos, kung magbukas ka na lang, magkakukustomer ka lang, abutin ka ng siyam-siyam, hindi ka pa tapos may customer ka na, iwanan mo na naman yung gagawin mo kasi may customer na, hindi. Gusto ko, pagdating sa ganung oras, wala masanay din pa sila na sina-challenge ko sila lagi para tulad niyan, pagkatapos nitong sisig, isasalang ko tong baka. Pagkasalang ko ng baka, iwanan ko na siya. Pagka magluto na yung baka, siya na bahala kahango ko na yan. Diba? Ganun lang yan eh. Kasi, kailangan bago mag-30, tapos na kami lahat. Kasi masyado mahaba na oras kapag tumagal pa. Mamaya, pagkatapos ko naman itong liit-liitin yung baka, ilalaga. Tapos ito, lalaga. Tapos titimplahan ko naman yung mga karne. Para pag uwi ko sa bahay, kunting pahinga na lang din. Papahinga din ako, syempre, lagaan ko pa yung mister ko. Syempre, talaga. Uuwi ako mamaya, mga 8:30. At least, tapos na, hihiwain na lang niya yung titimplahan ko na yan yung sisig. Para ipoportion na niya. Para, bago magbukas ng mga alas 9, tapos na, kahapon, ganun ang ginawa ko sa kanya. Di ba, Noy? Anong oras kayo natapos, Noy? 9:30? O, kasi kahapon ko lang siya binigyan ng challenge kasi para pagbukas, hindi na sila magkanda, ganda uga-ugaga. Malinis na lahat, naka-prepare na lahat. Ganun. Kasi, yung uuwi din ako, babalik ako dito mga 11, minsan 11:30 na, depende din sa, pag naliligo yung mister ko, hindi ko naman pwedeng iwanan. Kailangan, titignan ko kung pag liligo siya, liligo lang siya mag-isa. Kaso hindi pa niya maangat yung paa niya para magkabit ng short. Shortan ko pa din. Tapos, siya na naliligo mag-isa. So, wala namang problema yung kamay niya, wala namang problema yung katawan niya, yun lang kita niya. Kaya ganun, pagdating ng 11:30, nandito na naman ulit ako. Siyempre, kunting pahinga din kasi mahirap din naman yung hindi din ako magpahinga, tapos diretso ligo eh. Alas 4:30 pa lang, gising na ako para mamalingki, tapos prepare. Kasi kung mamaya ko pa to gagawin, marami ng customer. Nahirapan na ako. Kaya kailangan, ganitong oras, habang sarado pa, production na ako. Ganda ng baka ko. Laman, di ba? Awesome, mahal. Kakaubusan ng baka.
ko. Sarap po pang ano, pang pork steak, pang beef steak oh. Nagawa ko tong tapa, pero yun nga lang. Napilitan ako. Kasi wala na eh. Sugi ko, di ako natirahan. Ito naman, anuhin ko lang to, hahatiin ko lang ng para madaling maluto pa. Maganda yung baka na nabili ko. Sarap i-beef steak. Ganito ka, kaganda yung hindi kami bumibili niya. Dinarin pa. Yung mga litid-litid. Yan. Bawal sa akin yan. Kaya okay na rin ako rin ang namamaniki kasi ako yung nakakapag-desisyon ba kung okay ba yung baka na yan. Kung hindi ako marunong, hindi ako naganin lang talaga. Suko ako yung sa pagbubuhat. Mabigat masyado. Isipin mo, sa araw-araw yan ha, depende pa yan. 5 kilong baka, 5 kilong pangsisig, 2 kilong liempo, 2 kilong pork chop. Tapos may gulay pa. May mga ano pa. Bigat talaga sa totoo lang. Pero ang magagawa eh. Ang bigas ko naman, yun inuutos ko yun doon sa bigas at saka packaging. Sa kabilang palengke ko naman binibili yun. Kasi hindi ko na kaya eh. Inuutos ko dun sa kapitbahay namin. Yung sinabi ko sa inyo na binibigyan ko ng kape at saka yun, siya yung binibili doon sa sa kabilang palengke. Kasi sa kabilang palengke lang kasi din ba dahil mas mura yung packaging nila kaysa doon sa binibilhan ko ng karne. 2 kasi palengke dito eh. 2 palengke. Tinatawag nilang Sapote kabila tsaka Las Piñas palengke. Kasi Sapote kabila nandun lahat na. Kaso lang pagdating sa packaging, mas mahal sila doon kaysa dito. Kanina natin. Dapat lang ang gagawin niyo pag ganito, hinaan niyo muna yung apoy. Kasi tatalsik yan. Lalagay na sa kasi mahirap matalsikan ng mantika. Napakainit nito. Magluluto pa ako sa bahay. Pagdating ko. May tutulong din naman sa akin sana yung bayaw ng mister ko. Doon nasa probinsya. Nasa probinsya. Ngayon, darating ata. Kasi yung sabi ko, hintayin na muna yung yung kung anong result, yung MRI. Bago pumunta kasi nakakuha na rin naman ako ng katuwang ko. Kaya, tayo, lagi lang tayo papasalamat sa Panginoon. Yan yung tayo nagalagasan. Para hindi mawala yung negosyo natin. Tapos kailangan may tiwala ka rin sa mga kasama mo. Kasi pag wala ka rin tiwala, mahirap din. Yan. Habang nakasalang yan. Hugasan ko yung baka para pagtapos yan, salang na lang. At least hugas na. Double purpose lagi. Pag nakasalang na yung baka, gagawin ko naman, titiplahan ko naman yung pork chop sa kalimpo. Para nakikita nyo, lagi tumutulo yung ko. Lagi tumutulo yung aking kamay.
pa, mainit. Ibra. Kaya ito yung ano, hindi pwede isabay pagka nagbukas. Kapag bukas ka na, hindi mo talaga ito pwede isabay sa pagluto, sa pagpuproduction. Kasi okupado niya lahat. O, maliit lang kasi kusina namin. O, okupado lahat. Hindi ka makapagsalang ng kanin. Ano kung may order tapos biglang puputok? Ah, wala na. Yan, yung challenge ko sa kanya. Sabi ko, 7 ano siya nag-start. Tapos yung ano, yung kanyang first ahot ko. Tapos na siya. Diba? O. Tapos na. Yan mo lang, kabilis. Kailangan bigyan mo lang siya lagi ng challenge para mamaya ulit ha.